Magandang hapon, Pilipinas, mula sa Pag-asa, DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Easterlies pa rin po ang dominant weather system sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan po yan nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Luzon hanggang dito po yan sa may Visayas at Mindanao. At dahil ito pong easterlies ay sa silangan at usually yan po ay nadaan dito sa may dagat Pasipiko. Asahan po natin na magdadala talaga ito ng mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Paalala pa rin ng Pag-asa, posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga panandaliang pag-ulan lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At ngayon naman po alamin natin kung ano nga ba magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Base po sa 3-day weather forecast ng Pag-asa para po sa Baguio City simula bukas, araw ng Martes at hanggang sa araw po yan ng Huwebes. Asahan po dyan ng fair weather condition. Ang temperatura po maglalaro yan sa pagitan ng 16 to 25 degrees Celsius. Dito po sa atin sa asahan din po natin ng good weather condition. Posible pa rin ang mga isolated cases of rain showers and thunderstorms simula bukas, ganoon din po sa Miyerkules at sa Huwebes. Ganitong klaseng panahon din po ang asahan sa Metro Cebu. Ang temperatura naman po sa loob ng 3 araw, yan ay nasa pagitan po ng 25 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa Metro Davao, asahan din po natin ng good weather condition liban na lamang sa mga localized thunderstorms. Ibig sabihin, posible pa rin po ang pagkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog simula bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa Huwebes. At panghuli na lamang po natin sa Zamboanga City, asahan din po na medyo magiging mainit ang panahon. Posible pa rin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Paghandaan po natin ang mainit na panahon, ang temperatura yan ay nasa pagitan naman ng 25 to 35 degrees Celsius. Ilang araw na lamang po ay sasalubungin na natin ang buwan ng Mayo. Kaya naman alamin po natin kung ano nga ba dapat nating asahan sa mga buwan na ito. At base nga po sa climatological records ng Pag-asa, para po sa month of May, meron tayong average number of tropical cyclones na nasa 1 to 2. Ibig sabihin medyo mataas po compare sa buwan ng Abril. At base naman po sa forecast track ng Pag-asa, normally para po sa month ng May ay landfalling po ang mga bagyo. Usually dito po ang daan yan sa may Visayas bago po yan umangat, papunta o palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. May chance rin na yung bagyong papasok sa ating PAR ay lumapit lamang sa ating landmass at bago po yan mag-recurve at lumabas sa ating boundary. So alin man dito sa dalawa, mataas po ang posibilidad na maapektuhan nito ang kondisyon ng panahon sa ating bansa. Sa ibang balita naman, lalagpas na po sa 3,200 ang nasawi sa lindol na nangyari sa Nepal nito lamang Sabado. Ayon kay Rameshwar Dangal, head of Nepal's Disaster Management Agency, nasa 6,500 naman ang napinsala ng lindol. Matatandaan ni yanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Nepal at naging dahilan rin ito ng nakamamatay na avalanche o yung mula po yan sa Mount Everest. Nakaranas naman ng aftershocks ang Nepal, India at Bangladesh. Naitala po ang magnitude 6.7, 60 kilometers silangan ng Kathmandu. Umabot naman po sa 4 mula sa 7 UNESCO World Heritage Sites in Kathmandu Valley ang lubhang nasira ng lindol. 10 po nagsisilbing tahanan ng libu-libong naapektuhan ng nasabing sakuna. Patuloy naman ang rescue and retrieving operations na isinasagawa kaya naman posible pa rin na tumaas ang bilang ng death toll. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.